Asylum bid ni Harry Roque denied. Pero ito po ay dininay ni Harry Roque. At si Senator Bato de la Rosa, may pananagutan ba sa pagpapakalat ng isang AI na fake video? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po yan, ilang shoutout po sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Una po kay Norma Ligaya Picardal ng Marfil, Canlubang, Calamba. Pangalawa, kay Mindscript ng Castilla, Sorsogon. At pangatlo, kay Noel Dasa ng Liberisa, Malate. Batang Liberisa yan. Ibinasura ng Dutch Immigration Authority ang asylum application ni Harry Roque. Ayon po kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Roque's asylum request in Netherlands denied. Former presidential spokesperson Harry Roque's application for asylum in the Netherlands has been denied, sabi po ni Justice Secretary Remulla. The latest update on Roque's whereabouts and status came after he continues to refuse to return to the country despite being the subject of an arrest warrant issued by a Pampanga court for qualified human trafficking. Sabi ni Remulla, as far as I know, he was not granted asylum by the Netherlands, so he is in Germany. Roque may then be extradited when the time comes. But maybe there is no need because his passport is about to be cancelled. Once na na-cancel po ang passport ni Roque, sabi ni Remulla, he will then become an undocumented alien and will be arrested by the International Criminal Police Organization or Interpol. Remulla, however, said there is no definite timeline on when Roque's passport will be cancelled. Asked to confirm if Roque is indeed in Germany, Remulla responded, "That is what I know. That is what I was told. Because in the EU or yung pong European Union, as long as you have a visa, the EU has open borders. But if he is a fugitive from justice, especially if he loses his documentation, Interpol can chase him." Pero pagkakaalam po natin ngayon, itong si Roque ay nasa Luxembourg. Nasaan po ba ang Luxembourg? Ayon po sa Google, Luxembourg is a landlocked country located in Western Europe. It borders Belgium to the west and north, Germany to the east, and France to the south. O hindi nga ba sinasabi na ililipat sa Germany yung asylum bid ni Roque? At kung hindi totoong na-deny si Roque, anong ginagawa niya sa Luxembourg na malapit sa Germany? Pero while Roque did not outrightly deny that his application for asylum was denied, the former Duterte official tagged Remulla's claims as fake news. Sabi ni Roque, "I am not surprised that the Marcos Jr. administration, through the Department of Justice, has become the purveyor of fake news." Kung talagang fake news purveyor ang Administrasyon Marcos Jr., bakit sabi dito, Roque did not outrightly deny na yung kanyang application for asylum ay hindi na ibigay sa kanya? Although what Roque denied was that he was in Germany to apply for asylum, explaining that his trip to the country was actually a pre-planned activity. So, nasa Germany siya to apply for asylum. Bakit ka mag-a-apply ng asylum sa Germany kung hindi pa naman dinideny ng Netherlands yung application mo? Or pwede ba yun? Mag-a-apply ka sa ilang bansa, kung sino ang mag-grant ng asylum mo, doon ka pupunta. According to Roque, he went to Germany after receiving an invite from Filipinos when he then administered an oath-taking ceremony for members of the Hakbang ng Maisog, Germany. So nagpunta na rin pala ng Germany itong si Harry Roque. Pero sabi niya, "I am now back at The Hague in the Netherlands." Dagdag pa ni Roque, "Marcos Jr. does not need billions of pesos of confidential and intelligence funds to track my location. Just check my Facebook account. It is all there.
Bayaan na lang natin magsalita na magsalita itong si Harry Roque. Natatakot na po yan eh. Mantakan yung tinutugis ka ng batas, hindi mo alam kung saan ka magtatago. So, ang ginagawa nitong si Harry Roque, kasama si Maharlika, ay mag-post ng videos kung saan sayaw sila ng sayaw ni Maharlika at nag-chant sila ng bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Siyempre, maski nasa bundok, meron pa rin Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Niwi, niwi, niwi. Niwi, niwi, niwi. Niwi, niwi, niwi. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. X! Ilang videos na po ang ginawa nilang ganyan. Pero ano mapapansin niyo? Di ba kawawa sila ni Maharlika? Wala na sila ibang maibato eh. At dapat ipagpatuloy nila na ipalaganap sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang presidente ng Pilipinas ay bangag, ngiwi, drug addict, dahil kasama po yan sa grand scheme nila na inumpisahan ni former President Rodrigo Duterte nung sinabi niyang nagko-cocaine at addict si President Bongbong Marcos. Umpisa pa lang, simula pa lang ng kampanya noong 2022. Ganyan po sila gumalaw. They will plant intrigue. Mang-iintriga sila at pauulit-ulitin na lang ipapahayag yan. Walang humpay, walang tigil. Kahit na wala silang naipakitang kahit na isang ebidensya. Ay, meron nga pala silang ipinakitang ebidensya. Yung fake polvoron video. Na ang balita ko, isa yung issue na yun kung bakit tinutugis si Harry Roque at si Maharlika. Yung pagpapalaganap ng fake polvoron video. O ano ang napatunayan nila? Napatunayan na peke yung video kanilang ipinakalat. Kaya ngayon, kahit na buko na sila ay nagpapakalat ng fake news, sige na lang, kahit na tayo ay nabuko na, tuloy-tuloy pa rin natin yung bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi. Kasi dapat hindi makalimutan ng taong bayan yan. Dapat isipin nila na bangag, ngiwi, adik si Bongbong Marcos. Kayo-kayo na lang naniniwala dyan eh. The mere fact na 3 taon nang nakaupo si President Bongbong Marcos, isang peking video pa lang ang naipalabas ninyo. So sige, tuloy niyo yung kaligayahan nyo. Harry Roque, Maharlika. Dahil may araw din kayo. Kung si Kibuloy nga at si dating Presidenteng Rodrigo Duterte ay nakulong, idagdag mo pa ngayon, nahuli na si Teves. Kayo pa kaya? So ipagpatuloy nyo na yung paghahasik ng lagim dahil may katapusan ang lahat ng kasamaan. So yung ginagawa ng dalawang ito, pinagtatakpan na lang po nila yung kanilang takot. So sige, ituloy nyo lang yung inyong pang-aasar dahil hindi naman po naaasar ang ating presidente. Lalong-lalo na kami mga sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Hindi po kami naaasar kundi naaawa kami sa inyong dalawa. And speaking of this fake polvoron video, abay ngayon, sa advancement ng technology, abay iba na po ang AI. Siguro kung ito ang ginamit ng grupo ni Harry Roque sa paggawa ng fake polvoron video ni President Bongbong Marcos, baka mas naging kapani-paniwala pa. Dahil malamang napanood nyo na yung AI na video ng isang estudyante ko na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all. At isama na nila mga sarili nila. Nung nabuko na AI pala yung pinapakalat ni Senator Bato de la Rosa, nakasama pa sa nagpakalat si Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte, back to you sila. Dahil kung napanood nyo na yung sunod-sunod na video ng AI na estudyante na yan, parang bumaliktad na siya. Ngayon hindi na siya sumusuporta kay VP Sara. Kung hindi, binisto niya na siya ay AI lang na pinaniwalaan ni Bato de la Rosa at ni Baste Duterte. Sabi nila, isa ka raw AI? Oo, halata namang AI ako, kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi nila na galing daw sa totoong estudyante yung sinasabi mo raw. Hindi, palusot lang nila yun kasi wala namang totoong bata na sumusuporta sa kanila. Kaya ginawa nila ako isang AI character. Dahil sabi dun sa AI video,
na hindi dapat matuloy ang impeachment laban kay VP Sara. Yan po ay ayon dun sa AI na estudyante. Sabi pa nga ni Bato, mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. Yun po ang nilagay na caption nitong si Senador Bato de la Rosa. Kasunod nito, binanatan nga ng mga netizens si Bato dahil sa pagbabahagi ng video na isang AI-generated at sinabing nagpapakalat daw siya ng fake news. Pero buwelta ni Bato de la Rosa, I don't care if this post is AI-generated or Manobo-generated because I am not after the messenger. I am after the message. So, please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. So, ibig sabihin, okay lang talaga. Magpakalat kayo ng fake news. Basta yung sinusuportahan ng estudyante na AI ay si VP Sara. Pero kung yan ay nabaligtad at AI pala na sumusuporta kay President Bongbong Marcos, abay, siguradong puputaktihin po tayo ng mga DDS. So, ang sabi ni Bato, wala siyang pakialam kahit na AI-generated yan. So, ibig sabihin, okay lang sa kanila ang magpakalat ng fake news. Pero bakit isang estudyante na ang nagsalita kung yan ay isang survey? Ikumpara natin sa survey ng mga estudyanteng hindi AI. Sir, po ba may impeach? Hindi. Yes. 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 Ikaw, kuya. Yes po. Yes. Yes po. Yes. Ate, bakit deserve ko ma-impeach? Saan mo kasi dinala yung confidential pa? Deserve ko ba bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Ikaw yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And Paano po very- kayo Panahon na para magpahinga ka. Parang na para magpahinga ako. Hindi naman ako napapagod. Nagtatrabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. Yeah. Parang incompetent mo, gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. Grabe kayo sa akin. Taga Davao ako eh. Ay, totoo. Pero gusto mo ako ma-impeach. Huwag naman, bes. Taga Davao ko eh. Dapat supporta ka sa akin. Impeach pa din. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Impeach, charot. Bakit naman po ako deserve ma-impeach, ate? Explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach, ate. Kasi bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng tao ginagamit mo para sa pocket mo? Ay, mami, deserve ko po bang ma-impeach? Yes, deserve na deserve. Ay, bakit po, ate, deserve ko? Knowing that she's the head of the Department of Education, tapos hindi niya man lang maayos na ginampanan yung position niya as the Vice President. Yung questionable kasi doon is parati hindi siya nag-a-attend ng mga hearings. Kung uma-attend naman, sinesegue niya sa ibang way yung answer niya. Instead of answering directly to the question. Ayoko na pinuksa niya ako. Karapat dapat bang ma-impeach ang aking kaibigan? Yes or no? I deserve 100%. 100% deserve. With PC contacts, ang dami namang issues going on tulad ng misuse of confidential files, yung pagmumula sa president, yung threat, everything. I don't think this is kind of like a conduct that we would want with a vice president. Deserve ba ni Inday ma-impeach? Yes or no? Yes. Oh, yes. Deserve ba na ma-impeach? Yes or no? Definitely yes. Kasi madami kang tinatagong fans. Deserve bang ma-impeach ng aking kaibigan? Yes or no? Ate, kung deserve ko bang ma-impeach at bakit? Deserve ba niyang ma-impeach? Yes or no? Yes. Alam mo yun, yung parang ang dami ng nangyayari tapos hindi pa natin siya nararamdaman tapos ang dami niya pang mga eksena sa buhay. Deserve bang ma-impeach ni Inday? Yes or no? Yes. Bakit Yes po? na yes. Hindi, Daw. hindi mo deserve yung ganung pwesto. Yan ang mga hindi AI. Itong AI na estudyante, bumaliktad na rin. Sabi pa niya, hi guys, huwag kayong tumulad kay Bato at Baste maging mapanuri at mapagmantsan. Hindi ba nakakaya naman, senador ka pa man din, tapos magpapakalat ka ng fake news? Hindi po yan kung anong sinasabi ng video. Yan po ay AI. Yan po ay fake. Wala pong pinag-iba yan doon sa fake polvoron video ni Harry Roque. Pero siyempre, birds of the same feathers flock together. Dahil yan po ay kinampihan pa ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Sara, wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. O di sige, okay lang,
Puro AI na lang ang mga supporters mo. Bakit? Nawala na ba ng totoong tao na supporters si VP Sara? Kaya sila ay nagre-resort na lang sa AI? So, ibig sabihin, suportado ni Sara Duterte na magpakalat kayo ng fake na videos ng AI basta sumusuporta sa kanya. Fake nga eh. Hindi nga tao yung mga AI na yun eh. So, ano ibig sabihin nun? Kokonti na lang ang sumusuporta kay Sara Duterte at kahit na fake na estudyante basta sumusuporta sa kanya ay okay lang. Pero teka muna, hindi ba pinagbabawal ang pagpapakalat ng fake news? Meron bang nilalabag na batas itong si Senator Bato de la Rosa? Dahil ayon po dito sa balita, Senator de la Rosa posibleng may pananagutan sa pagpapakalat ng deepfake video. Yan po ay sinabi ng DICT o yung Department of Information and Communications Technology. Sabi ni DICT spokesperson Asek Aboy Paraiso na maaaring may pananagutan sa batas ang nagpapakalat ng deepfake videos alinsunod sa Anti-Cybercrime Prevention Act. Kabilang narito si Senator Ronald De La Rosa na una nang nagbahagi ng video ng bata na nagsasalita ukol sa pagtutol sa impeachment na kalaunan ay napatunayang AI-generated lamang ito. Ayon kay Paraiso, pasok ang pagpapakalat ng naturang video sa prinsipyo ng fruit of the poisonous tree na nangangahulugan na anumang materyales na manipulated ay illegal din naman kung gagamitin sa ibang bagay. Lalo din umanong malaki ang pananagutan ng mga opisyal kung ipinapakalat pa ang fake news o deepfakes dahil maraming follower ang mga ito na maaaring madamay sa mabilis na pagkalat ng maling impormasyon. Payo ng DICT, mas maging maingat pa sana ang mga public figures upang hindi sila maging kasangkapan ng masamang motibo sa paggamit ng artificial intelligence. Tulad niya na sinabi na ni Bato de la Rosa at ni Vice President Sara Duterte, wala silang pakialam kahit na AI video lang yan or deepfake or fake video. Basta sumusuporta kay Sara Duterte at nakikinabang sila ay okay lang yun. Pero baliktarin natin. Kunwari yung mga AI na estudyante yan ay sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Hindi kaya magtatatalak itong mga ito? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.